Yung sa akin, tama lahat na send sa wallet ko. Pero nung pag-check ko ulit, nagtaka ako, wala laman wallet ko. Tapos sinignan ko sa history, sinend lahat sa ibang wallet. Sinimot talaga. Yun ang problema ngayon, Lodi. Kasi may mga iba, nakita nyo yung maraming post ang scammer, na kung saan dublin natin yung Pi nyo. Once i-click nyo, inopen nyo yung link na yun. Kahit sa Pi browser pa yan ginawa nyo. May mga instruction na gano'n ng scammer eh. Tapos nailagay nyo yung passphrase, yung Matic, yung passphrase na nilagay nyo doon, nakopy na yun. Okay? So ngayon, ito yung tanong nila, kung 2027 o 2030 pa ma-unlock, makukuha ba ng scammer yun? Okay? Siguro kung mamamatay yung scammer, hindi niya makukuha, Lodi, no? Mamamatay. Yun na lang eh. Kasi kung hindi siya mamatay, Lodi, ma-open pa rin niya. Kasi syempre, alam niya yung passphrase mo eh. Ibig sabihin, may nagtatanong kasi sa akin kung paano pag nakalock hanggang 2027. Pag yung Pi mo, okay, nasa wallet mo na at nakalock yan ng 2030, 2027, makukuha pa rin yan ng scammer kung nakuha niya yung passphrase mo. So, ganito na lang gawin nyo pag alam nyo nakuha na yung passphrase nyo tapos merong nakalock na token dun sa wallet nyo, nakalock. At ma-open 5 months, 2 months, or next year, or sa 2030. Okay? So, abangan nyo na lang. Magpasalamat ko kung yung scammer na yun ay hindi siya techie, hindi siya scammer nga, di ba? Pero may mga scammer kasi manual lang paggawa nila, unahan nyo sila. May mga iba naman bot, yun yung mahirap, okay? Pero isang paraan lang dito ko na lang, isumpa nyo na lang na sa araw na yun, mawalan sila ng internet, gano'n. Di ba, para mauna kayo? Paano po yun kasi yung checklist 3 at 9 ko magkaiba yung wallet address? Alam ko na, nabasa ko yung comment mo, Lodi. Ganito kasi nangyari dyan, parehas tayo. So, nung una, okay, naglagay ka ng wallet, yung una mong wallet. Okay, tapos, nagkaroon ng migration, yung first migration na send doon, yung wallet, yung Pi mo, yung unang migration. Ngayon, nawala yung passphrase mo na yun, hindi mo nakuha, kaya nag-create ka ng bagong wallet. Okay, nag-create ka ng bagong wallet. Ngayon, in-update mo yun. Okay, in-update mo yung sa 3, in-update mo yung wallet mo dun sa checklist mo. Kaya yung number 9, ang nagpapakita pa yung old wallet mo. Pero sa 3, or checklist number 3, yung bago na yun. Okay, at yun yung in-acknowledge mo din sa 4. So, walang problema yun. Ibig sabihin, yung nagpapakita pa lang dun sa number 9, yung old wallet mo yun. Pero, pag second migration ng mga Lodi, saan mapupunta? Yung nakalagay sa 3 at yung in-acknowledge mo sa 4. Hindi na sa old passphrase, old wallet mo, okay? Kasi wala ka na access dun eh. Sana nasagot, Lodi.